Kath, sumunod daw sa Siargao mga kasers dahil sa post na ito, no? Mukhang nainggit siya kay Alden mga kasers. Nagulat ako dito sa post niya sa kanyang Instagram mga kasombreros. Tapos, si Alden pa rin ang sakalam. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong nakakatawa tong pinost dito ng isang Natutuwa ako, natatawa mga kasombreros sa post ng isang admin dito na kung saan ay sinabi niya na parang hindi pa engaged no si Catherine kasi ayaw pa niya mag-asawa no kay Mayor Mark Alcala mga kasombreros. So 21 hours ago, Catherine Bernardo sumagot tungkol sa kanyang singsing. Mariing tinanggi ni Catherine Bernardo na siya engaged kay Mayor Mark Alcala. Ayon sa aktres, wala pa raw siyang balak makipag-asawa o makipagrelasyon at focus muna sa work no. Tapos ito po ay post ni Ro Orsugo mga kasombreros na minsan ay pro Mark Alcala din siya, minsan ay hindi din po mga kasombreros. Tapos kahapon nagpost din pala no yung Alpha Pro Dog Food ni Alden mga kasombreros. So talagang busy talaga si Alden no? Nasa Siargao siya. Tapos yung presensya niya, may isang Alden na nagtatrabaho sa Stars on the Floor, meron pa sa mga endorsements no, sa clear braces, sa tulad dito sa kanyang Alpha Pro Dog Food. Ang daming Alden so kahit saan may Alden Richards mga kasombreros. Pero ito po ay mga pre-taped lang no, na mga endorsements of course at taping ni Alden sa Stars on the Floor. Sabi niya dito sa bagong dinrap nila na teaser ay drop a photo sa lubong face ng alaga mo. So parang meron yata silang dito. Tapos si Alden dito na parang may camera siya kunwari no, na kumukuha ng picture. So para siyang may invitation sila dito sa mga for mommy at for daddy na kuhaan ng picture habang sinasalubong sila ng kanilang mga alagang aso mga kasombreros. So, di ba daman nyo ang saya pag nasalubong kayo ng alaga mo? Ipakita nyo naman sa comment section. Bigyan sila ng Alpha Pro Dog Food, bilhin na sa mga pet stores or online, Shopee at Lazada. So, ito siya mga kasombreros, no? Ang sinabi dito niya ng Alpha Pro Dog Food ni Alden mga kasombreros. Tapos, nakakatuwa rin ito mga kasombreros. 7 hours ago, Jen Camero, they both entrepreneur and successful, Kath then forever. Sino in love sa dalawa? No? Ito yung tanong niya dito, no? Si Jen Camero Terrio ay isa ring solid Alden Kath Dinatics mga kasombreros. Tapos, sa maraming mga behind the scenes ang pinost dito na mga random fans na doon sa Siargao mga kasombreros. So natatawa ako dito sa caption ng isa ni Pinay in Switzerland. Sabi niya, ipapakita na ni Jao ang beach body niya, char. So gumugulong ang camera no, at ang kwento nila Jao at ni Cara mga kasombreros, si Jao Calderon, si Alden mga kasombreros dito sa Love Siargao nga. So dito ay parang pupunta yata sila sa magsusurfing, sina Jao at Cara mga kasombreros. So siguro swimming lesson or surfing lesson din ito si Alden mga kasombreros. Tapos ay dalawang videos papuntang beach or papuntang dagat mismo sa Siargao nga mga kasos. Tapos may isa naman dito na si Nadine ay parang magmomotor siya mga kasombreros no, unofficial trailer. So trailer pala yung ginagawa nila. So sabi ito unofficial trailer no mga kasombreros. So nagmomotor daw si nagda-drive ng motor si Nadine mga kasombreros. So habang siya ay naka bathing suit at saka may towel or parang dito may parang may towel mga kasombreros. So yun po no, talagang gumagawa sila dito ng hindi ko alam kung basta yun no, yung gagawa sila ng eksena yata dito mga kasombreros ni or si parang separate sila, tapos yung isa dito, yung dalawa dito ay nasa beach nga sila mga kasombreros no, magsa-surfing yata sina Alden at saka si Jao at saka si Cara mga kasombreros.
Tapos ito, 1 hour ago, the glimpse of Jao Calderon. We're excited to know your story, Jao. Tapos, ang daming likes, 202 likes sa 1 hour ago, mga kasambreros, ng Alden Knights Philippines, no? Tapos, picture ni Soy Team, yung, dito yung naka-white siya, na polo, mga kasambreros. Tapos, parang medyo edited siya, no? Pero yun, isa sa mga teaser photos yata ito na i-flash din natin kahapon or kagabi, mga kasembreros, no, na isa sa mga items natin. So, ayun po. Tapos, yung A-Reels, nag-post din pala kahapon ng kanilang Happy Monday na greeting at pictures niya Soiti, mga kasembreros. Ito ay nasa, yung isa dito parang ano siya, parang yung sombrero na half lang. Tapos ay walang sa harap. Parang round siya lahat, mga kasembreros. So, tapos, yun, naka-black and white dito siya Soiti, mga kasembreros, no? Parang kinumpile niya ng konti yung mga pictures ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. So, yun. Isa sa mga major items natin ito, Alden pa rin sa mga kasembreros. So, nag-survey ang isang fan dito na kung sino daw ang pinakabagay kay Alden, no? So, yung mga choices naman dito ay sina Daniel Padilla at saka si Echo, no? Or si Jericho Rosales, mga kasembreros. So, sino ang gusto niyo para kay Catherine Bernardo? So, si Byronnie Bay, yung nag-post neto. Tapos, yun, si Alden, si Echo, at saka si Daniel Padilla. Well, of course, walang iba kundi si Soiti, mga kasembreros, no? Ang daming reactions, 575 na reactions, mga kasembreros, para kay para sa tatlong ito na survey. Hindi na ako kumuha ng mga comments or hindi na ako nag-check ng mga comments, pero I strongly believe, no, 95% na si Soiti ang pinili ng mga tao dito, kasi si Daniel Padilla meron ng Kayla, tapos si Echo naman ay parang kuya niya na ito, no, parang tatay na itong si Echo ni Kath, mga kasembreros. So definitely Alden pa rin ang panalo, no, sa survey na ito, mga kasembreros. So si Soiti lang ang sakalam at ka-level ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. Tapos, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, parang ginawa niyang yung picture ni Alden sa Myriad. Ginawa niyang animated form, no? The CEO, producer of Myriad Company, the one and only, the only in the one, Alden Richards, mga kasembreros. So, tapos may Macdo, tapos may Myriad. So, parang animated na sticker yung kanyang ginawa nga dito, no, mga kasembreros and mga Kathinatics. So, tapos, yun, isa sa mga major item natin, mga kasembreros. So, nasa Siargao nga ba si Kath, no? Parang nainggit siya at gustong sumunod kay Alden, mga kasembreros. Dahil nga dito sa kanyang post sa kanyang Instagram kagabi, na kung saan ay nasa dagat mismo si Kath, mga kasembreros. So, ako mismo nagulat kasi syempre, hindi mo na-expect syempre nasa trabaho si Kath ang hindi ko rin lubos matanto kung ito ay sa Siargao or sa ibang parte ng Pilipinas, mga kasembreros. So, tulungan nyo ako. Kasi tinao niya talaga na nasa beach sina Alden. So, syempre, anong isipin natin, di ba? Pero hindi ko lang din ma-confirm kung ito ay throwback photo nila. Kasi parang naka-bathing suit dito si Kath, mga kasembreros. So, ito po ay greeting niya kay Arlie Sagalantin. Si Arlie yata isa sa part ng kanyang glam team members, mga kasembreros. So, dalawang pictures, no, ang tawag dito, ang shinare or pinost ni Kath sa kanyang Instagram, na kung saan ay parang ano siya, parang alam ko si Arlie parang part ng glam team members nga niya ito, mga kasembreros.
si Arlie Salagantin. So tama nga yun, ano po. Yung happy birthday, sabi niya ganoon mga kasembreros. So tapos palagay ko ibang part ng Pilipinas ito, no, or ibang isla or beach mga kasembreros. So or po pwede ring sabi niya dito, Muaha, love you Arlie Sagantin sa isang picture niya na pinost mga kasembreros. Tapos ang kulit nila, no, kasi para silang dito, parang naglalaro na para mga bata. Para mga bata, mga kasembreros, no. Sina Phenomenal Box Office Cinema Queen at si dito, si Arlie, alam ko si Arlie. Ito ba yung si Melody? Kasi iba rin si Melville C. Si Melville C, alam ko party ng glam team yata ni Alden, si Melville C. So si Arlie naman ito. Ito yata yung si Melody, di ba? Na parang yung nanghiram ng jacket, na white jacket, mga kasembreros, din nga sa yung nag-trending na white jacket dance or TikTok ni Kath, mga kasembreros, nung kasagsagan ng promo nga ng Hello Love Again. So ito ba yun, Arlie? So ito ba yung Melody na tinatawag nila, mga kasembreros, no? Sana po ay matulungan nyo ako mag-imbestiga dito sa jacket na ito, mga kasembreros, or sa kay Arlie na ito, no, mga kasembreros. So or baka si Melville C yung si Melody, mga kasembreros, o parang si Melville C nga siya, mga kasembreros. So naririto na ako kung si Melville C part ng glam team ni Alden o part ng glam team ni Kath, mga kasembreros. Pero yun po, no, so nagulat lang din ako na siguro nainggit si Kath, no, na nag-beach sina Alden at saka si Nadine. Sina Nadine. Tapos ay nag-post pa siya ng ganito nung nasa beach siya. So palagay ko ibang ano naman to. So yun, dalawa yung aking iniisip dito. It's either throwback photo ito or nasa ibang isla sila or sa ibang beach na lugar sa Pilipinas, mga kasembreros. So yun po, no. So wala pa ring Mayor Mark Alcala dito. Wala pa ring Mayor Mark Alcala. So tingnan na natin na yung mga susunod na mga posts ni Kath, na baka malalaman naman natin yan kung ito po ay recent, no, naganap niya. Baka mabilisang tao dito, out of town si Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. So pwede naman na ganun, no, or pwedeng nung Sunday, no, kahapon, or nung Sunday nga, mga kasembreros. Pwede yung ganun kasi pahinga ni Kath yata ang Sunday, eh. So baka na-late lang niya ito pinost, mga kasembreros. So yun po. Pero yun, abang-abang na lang tayo sa mga susunod pa na post ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. So talaga ako'y nagulat din. Ako mismo nagulat na, bakit nasa beach na siya? Bakit nasa beach na siya? At saka nagtatampisaw na sila sa tao dito, sa tubig, no, sa dagat, tubig dagat, mga kasembreros, sa beach nga, no. So parang nainggit yata ito kay Alden at saka kay Nadine, mga kasembreros. Pero yan, parang naisip ko lang, no, mga kasembreros. Yun po. Ang cute din itong ginawa, mga kasembreros. Next item tayo. Ang cute din ang ginawa nila dito, no. Parang ginawa na animated yung picture nila Nadine at Alden. 178 reactions 6 hours ago, mga kasembreros. So sa kaliwang side yung real picture, yung sa kanan naman ay yung animated picture ng Aldin, mga kasembreros. So ang cute lang, no. May mga editor yata ito sila or application sa kanilang cellphone, mga kasembreros, na ginagamit na pang-edit, no, mga kasembreros and mga Kathleenatics. Tapos pangalawa sa last item natin, si Kath dito, parang kinompare lang yung kanyang old photo nung bata pa siya, tapos yung nasa San Juan, Manila nga, no, si Kath, mga kasembreros. So then and now, nothing changes. So Catherine Blue Hearts, no, 1 hour ago nila pinost ito.
sa kanilang Facebook page mga kasembreros. So pareho pa rin maganda, no? Si Phenomenal Box Office Cinema Queen, of course. Tapos last item natin, may may yung ano dito, yung isang fan, parang ano siya, no, hanapin daw si Jao dito sa video na pinost niya mga kasombrero sa kanyang TikTok account. So may pahanap kay may pahanap effect dito si fan kaya Alden kunwari daw mga kasombreros, no. So parang yung camera niya ay hinahanap-hanap niya daw kunwari si Soiti, no, si Jao Calderon sa behind the scene nga doon sa Love Siargao or sa Siargao mga kasombreros. So hindi ko alam kung ano nga ito. Kasi yung gabi ito na pagkuha niya ng video mga kasombreros. So parang yung ano nito sa Finding Jao Calderon behind the scene Il Siargao mga kasombreros. So yun, nakita nga siya doon sa may burgera, no, na kumukuha nga sila ng eksena doon mga kasombreros sa burgera na 24 hours open mga kasombreros. So yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Captain items. I-play ko po itong video ni Nadine at saka na behind the scene mga kasombreros doon sa Love Siargao. Tapos pakinggan din po natin ang Word of God na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpahalang araw po sa bawat isa, ha? Naulihin na kami. Pwede ba dyan? Gusto ko matcha. Uy na matcha. Magyan mo si ate sa ila pag-uli. Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasombreros. Ang title natin ay Para sa Dalisay, Dalisay. Bakit kaya, no? Medyo mahabang verse natin. Pakinggan lamang po natin mga kasombreros. Titus or Tito 1 verses 15 hanggang 16. To the pure, all things are pure. O ito pala yun, no? But those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. But even their mind and conscience are defiled. Nadumihan daw mga kasombreros. They profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Napakaganda nito mga kasombreros. Kinumpara dito ni Apostol Pablo yung mga taong dalisay at saka yung mga taong masama or madumi yung kanilang pag-isip at pagkatao mga kasombreros or ang kanilang kinikilos or yung kanilang action. So, parang ano lang yan eh. Parang kunwari, yung Chrome or yung internet, ginagamit mo ang internet, let's say sa research, sa pagko-content making, sa pag-aaral mo, sa paggawa mo ng mga, kapag ginagamit mo yung internet or yung Chrome sa mabuti, okay? Sa dalisay na intentions or sa tama mga kasombreros. However, kapag ginamit mo siya sa kung anong papanoorin mo dyan ng mga malaswa, for example, or sa kasamaan, or yung ginagamit mo yung Facebook mo sa pang-i-scam, no, or pang-dadaya ng iba. So, parang ganun siya. Pero pag ginamit mo yung Facebook mo, let's say gumagamit or nagsishare ka ng gospel using your Facebook, no? You're sharing trivia information using your Facebook. You're sharing good vibes. You're sharing funny memes, no? Yung mga prank for example, or may mga nice naman at saka magaganda na mga pampatawa mga kasombreros, no? Na you're just making fun and enjoying mga kasombreros using your Facebook or any social media platforms. Let's say TikTok, na yung YouTube mo for example, and marami pang iba. So parang ganoon siya mga, kunwari di ba yung tubig, di ba? Iinumin natin yung tubig, no? Tama 'yon, which is nakakatulong sa atin mga kasombreros. Pero pag ginamit ng tubig na pambasa at saka dito, pang prank at saka pang away sa iba, let's say natutulog yung kapatid mo, binasa mo ng tubig, so parang disturbuhin mo siya mga kasombreros and so on,
or ang tubig ay nilunod mo doon, yung iyong kaibigan or yung sino man dyan na kagalit mo. Parang ganoon ba? So how you use a thing mga kasembreros or any activity ay yun po yung nagmamatter mga kasembreros. So kung sa tama mo siya ginamit, tama yung kanyang purpose mga kasembreros. So ganoon po siya yung buhay natin, no? Ito na mga kasembreros, kapag ginamit natin sa tama, ginamit natin sa pagsunod sa Panginoon, pagmahal sa ating magulang, anak, asawa, kapatid and so on, yung ating kapwa-tao in general ay mas meaningful mga kasembreros. So it's how you use, how you define mga kasembreros is, and what's your intention sa isang bagay mga kasembreros. Dun po nagmamatter. Kung kaya para sa dalisay ay dalisay, kung how you treat, paano mo siya i-consider. So ganoon siya mga kasembreros, paano mo i-consider ang isang bagay, ang isang tao, ang isang activity mga kasembreros ay mahalaga or mas nagmamatter, no? Mas significant siya mga kasembreros. So sabi dito ni Apostol Pablo, to the pure, all things are pure, but those who are defiled, may mga bagay naman talaga na sadyang masama. Okay, kung you don't need to analyze, you don't need to evaluate na ito tama, ito masama. So parang, let's say immorality, no, yung adultery, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pagsuway sa magulang, no, talagang yun ay hindi tama mga kasembreros. Yung tao dito, yung kalaswaan, no, yung pangkukulam, yung mga pagpatay, of course, no, number one mga kasembreros, yung paggawa ng mga imahe na para sambahin at saka luluhuran at gawing Diyos, no? Yun siya yung 10 Commandments, yun yung pinaka-basic at pinaka-importante, standard ng morality mga kasembreros ng tao. So ngayon yung pambabastos, pambubuli, no? Talagang masasama rin yun mga kasembreros. So Titus, especially sa 15 mga kasembreros, no, is a powerful verse that talks about purity and how different people perceive it. So Titus 1 or chapter 1 verse 15, the verse indicates that for those who are pure in heart, all things are pure. However, for those who are defiled because of their sinful choices, nothing is pure. So yun siya, no, kapag motibo rin ng puso mo na masama, gumawa ka ng masama, no? Kunwari motibo mo magnakaw, no? Intention mo ang magnakaw, intention mo ang siraan ng ibang tao, intention mo ang ganito, ganyan. So dun yung mas nagmamatter mga kasembreros. It shows us that our understanding of purity comes from our hearts and beliefs. So kagaya na mention ko kanina, yung intention ng puso, no, yung intention ng ating understanding, kung paano natin iniisip ba mga kasembreros yung isang bagay or yung isang activity or yung isang action mga kasembreros. So may mga literal naman talaga na masama na may mga literal din naman na mabuti mga kasembreros, of course. Sadyang papaano gamitin, papaano i-treat, papaano i-consider ay doon nagmamatter. When we talk about being pure, we think about being free of sin and deceit. This purity isn't just about our actions but also about our thoughts and intentions. So kagaya na mention natin kanina, kung ano yung iniisip natin, no? Kasi kahit na wala tayong ginagawa pero iniisip natin na masama, no? Tinitingnan mo lang yung babae, tinitingnan mo yung lalaki, ay mali na yung iniisip mo, no? Kumaga pa, may mga hidden agenda ka sa utak mo, no? Mga kasembreros, so nagmamatter din po yun. And God knows our thoughts in our hearts. Now, the heart is like a compass that guides us in how we view the world and others. If our hearts are pure and seeking to follow God, we will see goodness and purity in everything around us. In contrast, when one's heart is tainted by sin or disbelief, their perspective becomes clouded. So yun siya, no? Kung ang ating isipan daw ay yun nga, no? Punong-puno ng kasamaan, so nagiging masama rin po ang ating actions and how we treat others. No, they may find it hard to see beauty or goodness in anything because their conscience and mind are also tainted. So namantsahan, no, yun siya mga kasamahan, or kumaga pa may bahid ng kasalanan yung kanilang puso at isipan mga kasembreros. So kung kaya mahirap para sa kanila na gumawa ng tama, gumawa ng pure mga kasembreros sa ating buhay and actions. This verse serves as a reminder for us to take a closer look at the health of our hearts. Now, may kalusugan ng puso, no? Hindi lang siya yung physical na health,
but also yung spiritual health mga kasambreros na mas mahalaga. We must strive to keep our hearts right with God so our perspectives remain clear and pure. So, kapag yung ating puso ay may tamang intentions, tamang motibo, tamang motives mga kasambreros ay mas nagiging malinaw, mas napapanatili natin mga kasembreros kapag tama sa harapan ng Diyos or right with God mga kasembreros ang ating puso. So magkakaroon tayo ng tamang intentions. So kung ano kasi ang kabig ng bibig na ng dibdib natin, kung ano yung nasa dibdib natin, yun din yung sinasabi natin. Pagbuka ng bibig natin kapag puno tayo ng galit, well of course yung lalabas sa bibig natin puro galit, puro mura, no, puro hinanakit mga kasembreros. Whereas kung ang puso at isipan natin ay punong-puno ng purity, punong-puno ng kindness, ng mercy and love and so on, ayun din po ang lalabas sa ating words and sa ating actions mga kasembreros, and thoughts of course. Encouraging each other as a community can help us maintain purity. As we gather together in fellowship, we share insights that guide us back to purity and faith mga kasembreros. So mahalaga din naman nag-encourage sa atin. Let's say may mga kaibigan tayong Christians, may mga kaibigan tayong mga manampalataya ni Kristo, yung mga faithful kay Lord mga kasembreros ay napakahalaga din po sa ating buhay. Kung kaya it's really important na alam mo yun, na magkaroon tayo ng tamang puso, ng tamang intention. Kasi isa sa mga techniques na para malinis ang ating motibo, ang ating intention, ating puso, ay magpalinis tayo sa Panginoon. When we pray to God, Lord, linisin niyo po ang aking intentions, yung aking puso, yung aking isipan, so that magkaroon tayo ng para malinis tayo mga kasembreros. So kapag tayo po ay nananalangin with purity, no, with humility, ay lalagyan tayo ng Diyos mga kasembreros ng spirit na connected at saka aligned sa kanyang purpose sa ating buhay. In a practical sense, we can apply this verse to our everyday lives by striving to filter our thoughts and actions through prayer and reflection. So kagaya na mention ko mga kasembreros, panalangin talaga, number one talaga yun, no? Kasi that's our best communication, best way of communicating God mga kasembreros. Spending time with God and asking Him to cleanse our hearts creates a strong foundation for purity. So yun siya, no, kagaya na mention ko rin. It also encourages us to be discerning about the influences we allow in our lives, be it friendships, media, or environments. Remember, purity in heart leads to purity in judgment and perspective. So ganon siya mga kasas, kapag pure ang ating intentions, pure ang ating isipan at ang ating puso, yung ating mga motibo, ay nagli-lead yon sa tamang judgment, no, sa tamang outlook sa buhay din po mga kasembreros. So kung tama yung ating isipan, yung ating kung dalisay yung ating isipan at ang ating nasa puso mga kasembreros, ay magre-reflect yan, no, lalabas sa ating words and actions na tama at saka pure din sa harapan ng Panginoon mga kasembreros, which is very very important na magkaroon tayo ng dalisay na pamumuhay mga kasembreros as a whole. Alright? So yun lamang po sa ating Word of God, ha? Napay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Dalisay na puso, dalisay na isipan, dalisay na intentions at motibo sa buhay araw-araw. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros. Pa, alam po, I love you.